gabi po sa inyong lahat. Nawa po lagi kayong patnubayan kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po sa anuman pong sakuna, anuman pong kapahamakan, lalong-lalo na po sa anuman pong mga karamdaman. Okay? Kamusta po ba ang araw ng Sabado ninyo? Ano ho ba yung dapat pag-usapan natin? No? Ngayon, sa totoo lang, bigyan ho natin ng daan yung nag-email po sa akin na isang magandang gabi sa iyo, Netwarde, no? So, yung nag-email po sa akin na nagrereklamo sa 30 taon niya, no, na nagtitinda na diyan sa Alabang, no? Ito, basahin po natin yung kanyang email, no, para malubos po ninyong maintindihan, no? Basahin po natin, okay? Ang sabi dito, no, Good day, Daddy Bert. Sa 30 taon na akong may pwesto ng tindahan dito sa Alabang, ito na ang nagpatapos sa aking 4 na anak. Sa aking obserba, sa tagal na may pwesto dito sa Alabang, na legal nagbabayad ng business permit, no, sa barangay at city hall, pagsapit ng alas 5 ng hapon, halos ang mga illegal vendor ay nakaharang na sa daan, no, ng tao. Kung asistahin mo naman ay galit pa. Nagtataka lang po ako sa daming CCTV ng ating City Hall, halos buong paligid ng Alabang at kahabaan ng highway ay may CCTV. Bakit di nila makita sa CCTV ang mga illegal vendor sa buong Alabang? Halos galit na ang tao na wala ng daanan na ayos. Ako ay nag-iikot-ikot, Daddy Bert. Etong kahabaan ng Sogo Hotel na malapit sa tabi ng dating Star Mall ay wala nang madaanan tao. Na etong kahabaan ng Abanto Montellano hanggang Llanas, kabilaan ng vendor, di kaya nakikita ng CCTV ng ating City Hall ito? Nakausap ako ng isang enforcer. Pag mga jeep, mga 4 wheels ang nakabalagbag sa daan ng tao, agad na tatawag sa radyo nila ang CCTV operator ng City Hall. Titikitan ang mga nakaharang na sasakyan sa daan ng tao. Sabi pa nga ng enforcer, kita-kita po yan. Kitang-kita po iyan ng CCTV sa City Hall. Pagdating sa mga illegal vendor, ay di maaksyonan. Sabi ng enforcer, may grupo po ng traffic na naka-assign dyan. Tumalikod na lang ang enforcer, Daddy Bert, sana makarating kay Mayor Rupi Biason, ang aking hinaing na ito. Halos di kami makabenta dahil harang na ng mga illegal vendor ang aking tindahan dito sa kahabaan ng Montellano. Halos lahat ng aking binabayad taon-taon sa business permit ay nasa masuklian naman ng ating lungsod ng aming binabayad. Pero etong mga illegal vendor na wala namang binabayad na permit, sa dami ng CCTV sa City Hall, sana makita nila ang mga illegal vendor na ito. Sabi nga po ng enforcer, no? Diba? Okay. Para wala po akong nakikitang nanguhuli ng mga vendor. Buti pa ang ibang enforcer na nanguhuli ng mga violator na sasakyan, no? Okay. Sana masilip ng staff ni Mayor Biason kung talagang nakikita ng CCTV City Hall ang mag-illegal vendor sa kahabaan ng Alabang hanggang Montellano, lalo na ang magkagat ng dilim. Sana, Daddy Bert, makarating sa ating mayor itong aming hinaing. Daddy Bert, wag mo na basahin ang aking pangalan, baka pag-initan ako ng mga illegal vendor. Salamat po, Daddy Bert. Mabuhay po kayo. Kita nyo? Mayor, hindi ko po kayo ang sinisisi dito. Dahil po, no, Mayor, totoo lang po, hindi pa kayo Mayor, kalakaran na yan. No, kalakaran na po yan, no? Matagal na yan problema dito sa Alabang. Wakas may naglakas loob na magbulgar nito. Sana
di bulag nagbantay ang CCTV. Hello, mga wake up, stop corruption. Okay. Now ngayon, Mayor, sinasabi ko nga po sa inyo, hindi po kayong sinisisi ko dahil hindi pa kayo mayor. No? Hindi pa kayo mayor, nangyayari na po yan. No? Ngayon, kaya nga po, Mayor, alam ba ninyo kung ano totoong problema dyan? Diba? Alam po ninyo, ito'y suggestion ko lang. Sa mga, dyan sa mga namumuno kayo Tito Bert, paano po yung nagbabayad ng 6K sa Bayanan Baywalk? Wala daw pong resibo. Sandali lang anak. Sandali, Mandy sige, anin natin yan. Sisiyasatin ko rin yan, Mandy. Sisiyasatin ko yan. No, ngayon, unahin lang po muna to natin, Mandy, itong email sa akin nung isa nating kababayan ng mga Muntinlupa na matagal ng mga vendor dyan, mga nagtitinda ng legal dyan sa Alabang Market. Now, ngayon, para po maintindihan nating lahat, mga kababayan, ito po, alam po ninyo kung ano yung totoong problema dyan? Ito yung suggestion ko lang. Dati, alam po ninyo, ang butaw dyan, ayon sa aking pagsasaliksik, ang butaw dyan, dati, nung panahon pa ni Mayor Aldrin San Pedro, 50 lang yan hanggang 100. Ayon sa aking pagsasaliksik, ayon sa aking ikang informante. Now, ngayon, alam po ninyo, Mayor, alam ko na kayo malinis ang hangarin ninyo para sa mga taga Muntinlupa, Ngayon, ipinaparating lang po namin ito at kami nagsasuggestion doon po sa mga ikang namamahala dyan sa palengke. Paano kayong kikita? Tingnan nyo sobra na ang taas ng presyo ng mga paninda ninyo dyan. Sobra na taas. Bakit? Kasi mataas ang butaw. Okay? Mataas ang butaw dyan. Diba? Mataas ang butaw. Ngayon, kung ako sa inyo, dyan, sa namumuno, sino pa namumuno dyan? Alam ko yung pangalan, Randy Garcia ba yan? O Randy? Diba? Mr. Randy, suggestion ko lang to sa iyo, Ikaw dapat ang nagpapanukala niya sa ating mayor. Hindi naman alam ng mayor yan, Hindi alam ng mayor yan. Kaya ngayon, pinaparatingan namin dito sa mayor. Diba? Ngayon, magkano ang butaw dyan? Sobra ng taas, Sobra na ang taas. At ayon pa sa aking informante, ang butaw raw ngayon dyan ay 500 sa umaga ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Now, ngayon, yung panggabi naman, alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, 500 din. Ayon sa aking, correct nyo lang ako kung tama o mali, kami nagtatanong lang, dahil kasi kawawa naman tong mga alam mo ninyo, mga nagtitinda dyan, ng mga legal, paano kayo bibilhan? Paano kayo bibilhan dyan? Kasi, napakataas ng butaw ninyo. So, natural lang, ano gagawin ninyo? Tataasan nyo ngayon yung presyo para masalo nyo yung kita ninyo. Tama po ba o mali? Diba? Masalo ninyo yung kita ninyo dyan. Now, ngayon, pag hindi talaga kayo mabibilhan na dyan. Bakit? Napakasimple lang. Kung mahal ang mga paninda nyo dyan, pupunta na lang kami, saan? Alam po ba ninyo sa San Pedro? Ang tilapia kung magkano? 140 to 130 lang. Pagdating sa Alabang, magkano? 170. Ngayon, kung bibili ka ng maramihan, bibili ka ng maramihan, ba't ka pa bibili sa Alabang? Kaya nga, dapat, itong mga nandyan namumuno, kung gusto nyo ko talagang makatulong, gusto nyo talagang makatulong dyan, sa mga nagtitinda ng legal dyan na nagbabayad ng totoo na kanilang mga business permit. Diba? Magandang gabi sa'yo kung si Ian de la Cruz nagbabayad ng business permit ng tama. Diba? So now ngayon, ang tanong ko, sino ba kumikita dyan? Diba? Tanong, sino ba kumikita?
Di ba? Tingnan mo, ayon sa aking informante, noon dati pa, 100 nga lang, 50 raw hanggang 100 lang ang butaw dyan. Ngayon 500 na raw. Ngayon, sino kumikita dyan? Ang alam ko, di ba, ang Poso ang may hawak dyan? Alam po ninyo, sa umaga, alas 6 ng umaga, hanggang alas 6 ng gabi, iyan, pera na yan, na butaw dyan, napupunta po yan sa munisipyo. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga hindi nakakaalam, napupunta po yan sa munisipyo. Yung umaga hanggang gabi. Yung panggabi at hanggang umaga, yan ang kita naman nila. Diyan kumikita yung mga nagbubutaw, yung mga nagbibigay ng butaw, yun ang kinikita nila na ayon sa aking informante, pinaghahati-hatian nila. Iyan po yan. O good evening daw, konsi yan, galing kay Mandy Arsiaga. So now, ngayon, Mandy, pasensya ka na pero susunod natin yan, itatapik ko yan. Sasaliksikin natin yan, yung 6,000 na walang resibo. Diba? So now, ngayon, eto na. Tignan nyo. Kung gaano kataas ang butaw dyan. Kaya nga, tayong mga kababayan kong munti, tignan nyo kung gaano napagsasamantalahan ang ating mga kababayan. Isipin mo kung may mga utak talaga yung nagpapatakbo dyan, dyan sa palengke, kung may talagang mga utak, di ba? Bakit pa ako mamimili dyan sa pwesto, kung makakapamili naman ako sa labas, ng mas mura. So ngayon, kaya hindi na kayo kumikita dyan. Iyan po ang totoo niyan. Hindi na kayo kumikita. Thank you, Julie. Thank you for sharing. No? Kaya ganyan. Di ba? Ako lang ang matapang na nagsisiwalat dito ng mga ganyan nangyayari. Di ba? So ngayon, alam po ninyo, yung kinikita nila dyan, mababa dyan, para sa akin, ayon sa aking informante nga, di ba? Sipin mo, paano dyan mamimili? Dati, nung panahon dyan maraming namimili dyan. Bakit maraming namimili? Kasi merong mga sasakyan na yung mga galing ng Katarungan, galing ng kung saan ibang lugar, nasasakay kagad nila. Ngayon, hindi na eh. Katulad, tricycle. Paano ka mamimili dyan? Wala namang dyan talaga. Masasakyan. Pag namili ka dyan, magkano sisingilin sa'yo ng tricycle? 150. Next naman po, Osmond, grabe po, sobrang tagal nila. Medical lang also, aabuti ng 9 hours. Sige, pag-usapan natin lahat yan. Maganda ngayon ganito, nandyan po kayo. Diba? Kaya nga, Mayor, hindi ko kayo ang tinitira ko. Tandaan po ninyo, alam ko naman na malinis ang hangarin. Kaya nga po ito, linalahad namin sa inyo yung reklamo talaga nung mga nagtitinda ng legal dyan sa Alabang Market. Sinabi world class. Isipin mo kung may mga utak yung nagpapatakbo dyan. Kami mga senior citizen, okay? Kami mga senior citizen, ang karamihan ng kakainin na lang namin, gulay. Gulay na lang ang kakainin namin, ang hinahanap namin. Linagay nyo sa second floor Paano kami nga aakyat ng mga senior citizen dyan kung ang bentahan ng gulay nasa taas? Na pwede naman ninyo sa baba ninyo ilagay. Di ba? Iyan, ewan ko kung anong mga utak talangka ang mga nandyang mga namumuno dyan. Di ba? Ayan nga Di ba? Utak talaga mga talangka kayo. Di ba? Kaya nga, alam po ninyo, mga kababayan, kayo, Mayor, pinaparating lang po namin sa inyo to, Osmond, grabe tagal ng serbisyo, tapos may bayad na 790, kawawa ang pasyente at tambak sa loob. Ralph, sige, bukas topic natin yan, Maganda para meron tayong meron tayong magandang tatapik natin yan. Ilalahad natin dito lahat ng mga reklamo ninyo. Lahat ng mga reklamo ninyo, ilalahad natin dito yan.
O kaya mag-message kayo sa aking FB account o sa messenger ko at tutugunan ko kayo. Okay? Okay, ayan. So ngayon, tuloy natin. Alam po ba ninyo kung magkano diferensya? O ikaw, kunyari, bibili ka ng bigas. Isang sakong bigas. O, magkano? Pag bumili ka, magtatawag ka ng tricycle. Special yan. 150 singilin ka ng tricycle driver. Bakit ka pa mamimili dyan? Eh kung pwede ka naman, bumili ka kunwari dyan sa barangay Talipapa namin, na konti lang ang diferensya dyan sa bayanan. Di ba? Bakit ka pa pupunta ron? Sige nga. Di ba? Dito ka na lang. Bakit pa ako pupunta ng Alabang? Ha? Good evening, ha? Raydan Cipriano. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Di ba? Ilinalahad ko lang ito para magkaroon ng idea rin si Mayor at malaman ni Mayor kung ano yung mga ginagawa ng mga tauhan niya. Kasi ang pinag-iisipan na lang talaga nila puro pera na lang. Yan po ang totoo niyan. O, sino pa may hawak ng poso? Ang alam ko, ang poso ang nag-aano dyan, di ba? O. Di ba? Poso ang nag-aano dyan eh. Ang naniningil dyan, di ba? Ngayon, ang tanong, di ba? Kaso, hindi nga nila nakikita, ako, hindi ko tinitira yung mga, hindi ko tinitira yung mga illegal vendor. Dahil alam ko, gusto lang din nila maghanap buhay. Pero eto, teka, sandali lang mga kababayan. Eto, may bagong chat sa akin, eto, ayan, bago lang, ngayon lang, ayan, ayan, para maniwala kayo, ayan lang, bagong chat, ayan. Okay, eto, sabing ganito, Daddy, 500 sa umaga, 6 a.m. to 6 p.m. Pasok sa munisipyo at sa gabi naman, 6 p.m. to 6 a.m. Iyon na ang mga kita ng mga naniningil ng butaw. Okay. At ayon sa aking bubuit, ay kasabwat daw ang kapitan dyan sa Alabang. Sa bagay, pwede nga. Bakit? Teka, tuloy natin. Dahil sila ang nagbibigay ng permit sa mga sidewalk vendor. No? Na illegal, pero yung mga legal na napipirwisyo, hindi makapaglapag, pero sila yung nagbabayad ng tamang buwis. Yung mga illegal vendor naman daw, ang nagbabayad ng kuryente, kuno sa munisipyo, pero hindi naman totoo dahil kinukupit naman ng kolektor ng mga bataan ng admin pangkalahatang vendor. Okay? Pangkalahatang vendor po yan na illegal. Sa kabaan ng fire station, baybayin ninyo sidewalk vendor hanggang sa footbridge po exit ng toll gate going to south. Tapos meron police baybayin ang sidewalk papuntang Llanas. Kabilaan ng Montillano, kaya wala na pong gustong magtinda sa loob ng palengke. Dahil nasa labas na lahat ng paninda ng kalaban nila. Kawawa yung mga stall renters, wala silang benta, nasa lakbat na ng mga illegal vendor. Sayang ang pagkagagawa ng world class daw na palengke pero ghost town at walang namimili. Okay. At iba naman po ang kalagayan ng mga vendors sa bayan ng poblasyon. Ayaw sila palatagin kapag napag-alaman ng kalaban kani ampaya. Sigurado huhulihin ka at tatakutin ka. Tahimik lang ang mga vendor sa bayan pero meron silang sentimiento ang mga iyon. Ayan, kita nyo? Marami na po, Mayor, ang nagsusumbong sa akin, kaya ako naman po, tumutulong lang ako sa Mayor para malaman ninyo yung mga ginagawa ng mga ganitong mga klaseng mga tao. Sige po, dumaan lang po ako, bye po, night duty po ako. Okay, sige, Julie, walang problema. Iyan mga kababayan, di ba? Ngayon, kaya kayong mga nadya yan Mayor, sa totoo lang, dapat to talaga ninyong ayusin na yan, Mayor.
Sa susunod, pag naluklok po kayo at naluklok kayo, yan po ang number 1 nyo ngayon. Kasi, dahil po yung mga department head ninyo ng kasalukuyan ngayon, wala yatang ibang ginagawa kung hindi pagkakapirahan lang. Kawawa naman po yung mga nasa laylayan, Mayor. No? Pero alam ko, malinis po ang hangarin ninyo. Pero ito nga ngayon, ito na yun po yung pagkakataon para po ninyo, pag upo ninyo sa June, o July 1st, dahil hanggang June 30 nang nunungkulan yung mga, no? Kaya nga, ako'y sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, pag hindi kayo bumoto, good evening, Jerry Benignos, pag hindi kayo bumoto po ng tamang mga kandidato, iyan po talaga ang mangyayari sa atin na naman. Hindi ba kayo naaawa, sabi ko nga sa inyo, sa totoo lang. Ako nga, wala po akong ikangang hangarin na ikangang makapwesto sa barangay, makapwesto maging kapitan, maging pwestong kagawad o anuman, o maging konsihal, maging vice mayor, congressman, wala po. Ang gusto ko lang po, gampanan nila yung tama nilang tungkulin para sa taong bayan. Ngayon, pag hindi po kayo natuto sa mga ganitong ilinalahad ko at hindi kayo talaga ikangang, nagmalasakit sa ating lungsod, kayo po rin ang kawawa. Sa tunasan ho ba, Tata Bert, walang balita? Jaime Rabago. Ano ang tungkol sa tunasan? Sige, alam mo dito, Jaime, lahat naman dito, inaano natin, sinasaliksik natin lahat dito para maraman ninyo yung mga ginagawa sa atin, mga kababayan. Diba? Wala akong problema, kahit po sino yan, wala po tayong sasantuhin dito. Diba? Wala po tayong sasantuhin. Ay, may okay lang na, kung meron kang alam na impormasyon dyan, sabihin mo lang sa akin at paiimbestigahan ko. Okay, dyan sa tunasan, walang problema. Lahat dito, siyasatin natin lahat yan, walang problema. Bumuto po tayo ng naaayon sa atin talagang mga kagusto at alam natin na makakatulong sa ating lungsod. At sa ating mga lalong-lalo na sa inyong mga anak, no? Para matanggal na rin po, no? Para matanggal na rin po yung katulad niyang yung parusa sa inyo, di ba? O pasensya na kayo, ayusin ko muna yung connection, ayusin ko muna. Ako'y bumabati po ulit sa inyo na magandang gabi. Nawa lagi kayong patnubayan, kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po sa anuman po sakuna, anuman pong kapamakan, lalong-lalo na po sa anuman pong mga karamdaman. Maraming pong salamat sa Diyos. Wala kang ganda.